Okay, so ayan, magandang hapon po o magandang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss. At matagal po kami hindi nakapag-vlog. So sa ngayong araw po na ito, meron po kaming ipapakita sa inyo na 2.8 hectare po ito dito po sa bayan po ng Kuya po Nueva Ecija. At ito po ay nakaalong barangay road po siya. May part na sementado, may part na rough road. Ayan po, so dyan part sa part po rin, rough road na po. Pero yung pinakasementado po na part po ng kalsada o barangay road sa banda roon po. So ito pong property po na ito ay 2.8. Ito na po yun. At meron din pong nasakupan dito sa kabila. Ayan, ang estimate ko po dito sa kabila siguro sa mga ano ito, mga kalahating hektarya siguro, no? Mga kalahating hektarya siguro o kulang. O 3 to 5,000 siguro to square meter yung sa kabila. At ito pong property na ito ay nabakuran na po siya. At dito po yung part na maluwang, andito yung 2 hektarya mahigit sa part na ito. Ayan, andito yung 2 hektarya mahigit sa part na ito. Ito po ay pahili type po siya, may part na mataas, may pahili-hili po siya. At ito po nga po, sabi ko sa inyo, itong property nito ay nabakuran na po siya. So ang power line po ay andyan lang po sa part na yan, sa bandar yan. So tignan nyo po, may mga wire po sila dito, naglagay na po sila ng mga tubo para poste po ng mga kable ng kuryente po nila. Pero andun po yung pinaka main na poste ng kuryente. So doon po tayo magpapakabit. At ang layo lang po natin sa barangay hall tsaka sa school, mga ilang metro lang po siguro. Sa town proper siguro sa mga 15 kilometers siguro, no? Mga ganun. Mga 15 kilometers po ang layo po natin sa town proper. At siguro mga 10 to 15 minutes driving po. Ayan. So ang bakod po ng property po pala, ayun po, tubo po siya na nabuhusan, tapos meron po siyang 3 patong po ng hog wire. So pwede naman natin patungan pa po ng ng barb wire pala, tapos hog wire po yung papatong natin. So barb wire po pala yung kanyang bakod, sorry. So meron po itong 2 puno ng mangga. Tapos ang frontage po niya siguro estimate namin na sa mga 80 meters yung frontage niya. Nasa 80 meters daw po yung frontage po niya sa kalsada. So 80 meters po yung frontage. At ang maganda po dito sa property nito, meron po malapit na resort po dito. Dalawang resort ang malapit. Dalawang resort yung malapit. At ito pwede nyo rin pong gawing farm resort din po ito kung gusto nyo po. Ang source of water po dito, deep well. Magpapa-deep well na lang po tayo kasi wala po naka-install. So maglalagay na lang po tayo. So tignan nyo po kung gaano kaganda yung view ng property na ito. Dito pa lang po, kitang-kita mo dito pag nag-sunset po yung araw. At meron pong mountain view po dyan, yung bundok po ng Balungaw o Mount Balungaw tinatawag. At yung bundok din po dito ng Bangkay. Ay, ito. Amurong, oo. So, tignan nyo po sa bilang property, napabuldoser na po nila, napaganda na po nila. Nabili rin po nila yan. May nakabili din po dyan. So, ito pong property na ito ay malinis yung titulo. Ni-transfer na sa pangalan nila. Tax updated na po. Buhay na kapangalan sa title. Tax updated. Ayon po sa source po namin, si Boss Cedric. Siya po naglapit po sa amin sa property na ito. At sila po ang nakadirect po mismo sa may-ari nito. At nilapit po nila sa amin para maipaabot namin o maipakita po namin sa inyo. Baka sakaling kayo po ay naghahanap ng ganitong property na may pahili-hili po siya at meron pong overlooking. Ayan. So, waiting ko po, located po ito dito sa bayan po ng Kuya po Nueva Ecija. Ayan. So, tignan nyo po kung gaano kaganda. Dito pa lang po dito sa part na ito, meron na pong puno ng mangga sa part na ito. At saan kayo yung isang mangga nito kaya, Cedric? Sa baba na. Sa baba yan So, tignan nyo po yung gaano kaganda. At maganda po siyang i-develop sa mga mahilig po dyan na mag-develop po ng property. Sa mga mahilig po magpagawa ng farm resort, baka ito na po yung hinahanap nyo. At yun nga po yung Mount Amuro na tinatawag ko po. Yan, malapit lang po dito yan. Tapos andyan lang po yung 2 resort na dinarayo rin po dito. Pero yung part na yun ay sakop na ng Pangasinan. Umingan na. So ito nga po ay boundary na po ito ng Umingan, Pangasinan, tsaka Kuya po Nueva Ecija po. Boundary ng Pangasinan tsaka boundary po ng Nueva Ecija. Ayan po. So, pero ang pinakaano po nito ay dito pa rin po sa Nueva Ecija po.
The best po na exit kung sakaling pupuntahan nyo itong property nito, pwede po kayong mag-exit sa Anao T-Plex. Ayan po. So kasama pa yun, no, Cedric? Kasama pa yun mga yan. Ngayon sa baba pa yun. Doon yung bako. So mga Jimelina, ay sa may mga mahogany din siguro, no? Boundary na yun, boss. Boundary na. May mga Jimelina din to eh. May mga, mga ilang kayo po ng Jimelina kaya nito? Marami, no? Ayun, no, marami yung siguro nasa mga 20. O mga ganon. Tapos kulang-kulang 20. Tapos may mga puno ng saging, may kawayan. Ay may part na tinatamnan nila ng gulay. Ayun, no. Sitaw. Tapos may part din na binubukid sa baba. Okay. So may part po na binubukid dito po sa baba. Ayan po. Fish pan to, boss, wala lang laman. May fish pan din daw po siya, pero walang laman. Tagtuyot. So pond lang siya, walang fish, walang tubig. Walang dilig. Walang dilig. Ay naku, walang dilig. Talagang natuyo na. Natuyo na ang kanyang pag-ibig. So ito yung fish pan niya. Ito nga po yung fish pan po niya. Natuyo na nga po, wala talagang pag-ibig. So kitang kita po yung mga bakod po niya dito. Ayan po yung mga bakod po niya. So ay ito, 4 na patong ng ng barbed wire. Tapos yung kanyang poste nga po ay bakal. Pasok din yung isang mahogany doon. Pasok din isang mahogany. Okay. So ayan po ang property. Baka ito po yung hinahanap nyo po. Ulitin ko po, ito po ay 2.8 hectare at ang presyo po niya ay 3.4 million. At sagot po ni Saldo yung capital gain tax at porsyento ng ahente. At kung gusto po i-negotiate yung price, kausapin natin yung mismong may-ari ng property na ito. So ang boundary po, doon po sa mga puno na yun. Andun na po yung bakod, sabi ni po Cedric. Sa mga mahogany. So itong kawain na to ay kasama pa ng property. At yung mga Jimelina po na yan ay kasama pa rin po sa property. At yung part na yan, yung mga konting, yung mga maliliit na mahogany na yan ay kasama rin po. Pero yung mangga ay hindi na kasakop. Pero asan, baka yun yung sinasabi ng isang mangga. Kasi sabi dalawang mangga eh. Dalawa. Baka doon isa. Baka doon sa bandaron. Sa kabila. So ayan po, pabalik na po kami. Dahil hindi na po namin mapuntahan yung ibang part. Medyo may kasukalan doon sa ibang part. Hiking. Tara natin, nag-hiking na dito. So maganda rito, pwede kayo mag-alaga ng mga baka. Kagaya po dito, may mga baka po sila. Mga hayop, mga kambing, mga manok po. Pero poultry at piggery ay bawal po. No, bawal. Kasi malapit na po sa kabahayan. Diyan na po yung kabahayan. At yun na po yung gym, no? Yung dilaw na yun. Tapos ang maganda po rito, tahimik. At sa mga nagtatanong po kung may NPA, wala po. Wala pong NPA dito. Kami lang po yung NPA, nice people. Hindi po, biro lang. Kasi po may mga po kasi dito, may mga resort na po kasi dito na dinarayo rin po. So ibig sabihin ay tahimik po ang lugar na to. At kapit barangay lang din po namin ito. At yun nga po, ako po ay 31 years old na po at hindi pa po ako nakakakita ng NPA dito sa amin. At mababait po yung mga tao po dito sa amin din. Okay, so yung part na yun, binubukid nila. Yung baba na yan. So siguro yung part na binubukid nila nasa mga yan, mga kalating hektarya din siguro pag pinagsama-sama hanggang dun. Pero nasa sa inyo po yan kung gusto nyo bukirin or gusto nyo pwede rin tamnan ng mga gulay, mga fruit bearing, mga mangga, pwedeng gawing dragon fruit farm, calamansi farm. Ayun po, pwedeng gawin po ito. At kuryente, yun nga po sinabi ko sa inyo, malapit lang po yung pagkukuha natin ng kuryente. At doon nga po sa part na yun, malaki yung bahay doon, no? Laki ng bahay nun, no? Tapos may bahay pa doon, no? Ginagawa, oh. Malaki. So yung mga yan ay nabenta na, nabili. Mga nabili na rin yung mga yan. Okay, mga nabili na rin pala. So maganda. At sa mga naghanap po ng ganito, mag-schedule na lang po kayo ng viewing habang available pa po ito. Kasi pag ito po ay nabili na, lalagyan ko po sa title po niya ng NE. Ang ibig sabihin po ng NE ay not available na po siya. It's either nabenta na or hindi na binibenta. Ayun po. Ito may mga poste, oh. Sumobra yung mga poste po nila, oh. Ayun po yung mga poste na hindi po nailagay. So pag may nasira ay meron po tayong pampalit. You know,
saka sakali may pampalit tayo. Talagang ayun po, semento po yung pinakailalim po niya. Pwedeng ibakod sa entrada. Oh, pwedeng ibakod po doon sa harap, doon sa magkabilaan, kasi yun nga po sa kabilang part po kasi nahati po ng kalsada. So doon sa kabila meron pa po doon na sakop ng property at ayun po ay siguro yung estimate nga namin na sa mga kulang-kulang kalahating hektarya rin po siguro yun. Pwede magbahay doon, boss. Ito lang yung farm. Oo. So yun, maganda nga yun. Pwede silang magbahay doon, tapos itong part na ito ay gawin nilang farm o farm resort o ano yung gusto nilang gawin. Ito po yung maganda dito. At kasi yun nga po, wala pong right of way, wala pong ano man po na ano, kasi ito po ay tabing kalsada po siya. At yun nga po sabi ko ay barangay road po yun. Hindi po siya right of way or ano man po, barangay road po siya at nakaunan po. At nahati pa po yung property ng kalsada. Mas maganda yung ganun kesa yung right of way. Makikidaan ka lang, hindi mo pa alam kung ano yung ano niya, status niya ng ano, kung baka may issue pa. Mas maganda pag sabing right of way kasi may mga dokumento rin kasi yan. May mga ano yan, may mga dokumento yan. So ito po, ganda tignan. Ayun no. Kung may pera lang ako, gusto kong bilhin to, kaso nga lang pera na lang talaga ang kulang. Pera na lang talaga ang kulang. So mga naghahanap po ng ganito, baka ito na hinahanap nyo, pahili type, parang ang ano siguro ang nakadeclare siguro dito na ano niya, it's either agricultural or pasture land yung nakadeclare sa kanyang tax declaration. Pero ganun pa rin, mababa naman po yung zonal value po ng mga yun. I can manage. So ayan, tingnan nyo po kung gaano kaganda at kung gaano, tsaka malinis na siya ngayon, di ba? Kasi summer na kasi ngayon, kaya natutuyot na yung mga damo. Pero may mga alaga silang mga baka na nagme-maintain din po ng mga damo. Ayan po yung boundary na sinabi ko kanina sa may Jimilina po. Pag ano na po siya, yung kawayan kasama po yan, andyan po yung fish pan sa part na yan. At you know, may pwedeng gawing fish pan din yun eh. Ayan. So maganda yung property na ito. Ayan. So kung kayo po ay naghahanap ng itong property, ayan po, baka ito na po yung nahanap nyo. Ayan. So sa mga bago po na sa aking YouTube channel, sa aking Facebook, kasi i-upload ko ito sa aking YouTube channel tsaka sa aking Facebook din po, please pa-subscribe po sa aking Facebook, ay sa YouTube, tapos sa Facebook po, paki-follow nyo po ako para ma-update po kayo palagi sa aking binablog na property. Ayan, sa mga susunod na araw ay nakahanda na po kami ulit mag-listing dahil kami po ay kaya po hindi pa po kami nakapag-upload o nakapag-listing dahil inuna po namin yung mga dokumento ng mga ibang na-ibenta po namin mga property. So yung mga iba po ongoing na po yung pagpapatransfer na po ng title at yung iba lang po ongoing po yung kanyang BIR o pagbabayad po ng capital gain tax. Okay, so hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.